Ang kwentong ito ay personal kong karanasan. Nangyari ito noong kolehiyo pa ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Noel. 5 kaming magkakaibigan. Si Aiza, Roselyn, Jonjon, Moises at ako. Magsisimula ang kwentong ito noong may naging bago kaming kaklase sa kolehiyo na di kalaunay naging bago naming kaibigan. Ang mga pangalan nila ay Jenny at Leslie. Napakababait nila. Masaya silang kasama at madalas kaming tinutulungan sa mga takdang aralin at mga proyekto namin. Minsan nga ay nililibre din nila kami, kaya talagang nahulog ang loob namin sa kanila. Sa katagalan, naging malapit pa kaming 5 sa kanila at naging buo ang tiwala namin sa mga ito. Madalas na isasama namin sila sa pagma-mountain climbing o pag-hiking at sa paggagala kung saan-saan. Napaka-adventurous kasi naming magkakaibigan. Sakto namang ito rin ang hilig nila, kaya nagkasundo-sundo talaga kami. Isang araw, niyaya nila kami sa lugar nila. Nalalapit na daw kasi ang fiesta sa baryo nila. Kami namang 5, syempre curious din kami kung taga saan nga ba sila. At dahil nga buo na ang tiwala namin sa kanila, walang ano-ano'y nagkasundo kaming magtungo sa lugar ng bago naming mga kaibigan. Buti na lang ay sem break nun, kaya libreng-libre kami. Kinabukasan, nagtungo na kami sa lugar nila. Sumakay kami ng series. Sa mga hindi nakakalam, yun ang tawag sa bus sa probinsya namin. Ilang oras din na biyahe yun, tapos binaba kami sa maliit na bayan. Kaming 5 ay unang beses lang makapunta sa lugar na yun sapagkat napakaliblib na nito. Akala namin ay yun na ang lugar nila, ngunit hindi pa pala. Kailangan pa raw naming maglakad ng mga 5 hanggang 6 na oras bago makapunta sa kanila. Natuwa naman kami kasi nga adventurous kami at hilig namin ang paglalakad sa kalikasan. Matapos ang ilang oras na paglalakad, madilim na nung umabot kami sa baryong yun. At dahil gabi na nga, hinatid nila kami sa isang kubo sa tabi ng bahay ni Jenny at Leslie. Doon daw kami matutulog kasi yun daw ang tinutulugan pag may mga bisita sila doon. Buti na lang ay may baon kaming mga pagkain sapagkat masyado nang malalim ang gabi. Nakakahiya na ring mang-istorbo kung sakali. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Lunes na ng gabing yun. 1 linggo kas kaming mamamalagi roon dahil yung piyesta ay sa Sabado pagaganapin. Kinabukasan, Martes na ng hapon. Naglakad-lakad kami ni Aiza sa buong baryo. Maliit lang ito at sadyang iilan lang ang pamilya na nakatira doon. Magdidilim na at nag-iigib kami ni Aiza sa isang balong malinis upang gawin naming inumin at panghugas-hugas. Nang biglang may lumapit na matandang babae. Nag-igib din siya sa balong yun. Kita kong hirap na hirap siya kaya tinulungan ko siya sa pag-iigib hanggang sa pagbuhat nito patungo sa kubo niya. Total malapit lamang ito. Nung pabalik na ako sa balon kung nasaan si Aiza, biglang nagsalita yung matanda. Iyo, kayo ba yung bagong kaibigan ni Leslie at Jenny? Opo, kami nga po. Balita ko masaya raw po ang piyesta dito sa inyo, Lola. Kung ako sa inyo, hanggat hindi pa nagsasabado, umalis na kayo. Ha? Ano po, Lola? Hindi siya sumagot ng mga sandaling yun. Tumalikod na siya at nagtungo sa loob, bit-bit-bit-bit ang tubig na inigib niya. Hindi ko alam, pero mula pa nung pagtungtong namin kagabi dito sa baryo na to, iba na talaga yung pakiramdam ko. Tapos, idagdag mo pa yung sinabi ng matandang yon. Nung nakabalik na kami sa kubo namin,
Kinuwento ko sa kanila yung sinabi ng matanda. Ako lang ba? O kayo rin yung nakakaramdam ng kakaiba rito? Ano bang pinagsasabi mo, Noel? Imbes na i-enjoy mo yung presko at payapang kapaligiran, kung ano pa yung pinag-iisip mo dyan, maya ka nga kay Leslie at Jenny. Tugon ni Jonjon. Oo nga, napakaiwan mo talaga. Sabat naman ni Roselyn. Teka, makinig kayo sa akin. Kanina kasi nung nag-iigib kami ni Aiza, may nakausap akong matanda. Tapos, ang sabi niya, umalis na raw tayo dito bago magsabado, bago magpiesta. Tumahimik silang lahat. Tapos, biglang nagtawanan si Jonjon, Roselyn at Moises. Ay nako Jonjon, matulog ka na nga. Kung ano-ano pa kasing pinag-iisip mo dyan eh. Huling sabi ni Moises. Malakas talaga silang mga asar. Buong gabi nila akong pinagtatawanan. Buti na lang, kakampi ko si Aiza. Tapos nun ay natulog na rin kami. Kinabukasan, Miyerkules na. Hindi naman kami naglalalabas. Nag-aasaran, nagkukwentuhan at naglalaro lang kami sa kubo namin buong maghapon. Nung naghapunan na, nagtaka kaming muli ni Aiza kasi pangatlong araw na namin dito. Ngunit noodles lang at dilata pa rin ang pinapakain sa amin nila Leslie at Jenny. Ilang ulit ko silang tinatanong kung wala ba silang tanim na gulay o talbos man lang ng kamote o di kaya mga malunggay. Napaka-imposible kako kasi nasa bukid kako sila. Sabi ni Jenny, wala daw silang tanim tsaka mga dilata at noodles lang daw ang pinapaulam nila tuwing may bisita sila. Ang kakaiba pa ron, nakaimbak ang mga dilata at noodles sila sa isang parang kuweba na halatang gawa ng tao. Hinayaan na lang din namin yun kasi sinaluhan kami nila Leslie at Jenny sa pagkain. Napakabait talaga nila, kaya hindi mo talaga pag-iisipan ng masama ang mga ito. Nung lumalim na ang gabi, bumalik na sila sa kani-kanilang bahay. Tapos nun ay natulog na rin kami. Siguro mga alauna na ng madaling araw, hindi ako makatulog kasi may naririnig akong kakaiba. Para bang tunog ng ibon o parang manok. Basta hindi ako sigurado. Tulog na ang mga kaibigan ko. Bumangon ako sa pagkakahiga ko. Nagmasid-masid ako sa mga uwang ng kubo namin. Nabigla ako nang biglang bumulong sa tabi ko si Aiza. Hoy Noel, miga ka, baka marinig ka niya. Hindi ko pinansin si Aiza. Tumayo ako. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana ng kubo namin. Nanlaki ang mga mata ko at napaatras sa nakita ko. Isa itong nilalang na masasabi kong itsurang ibon dahil may pakpak ito. Kahindik-hindik ang itsura nito na para bang naaagnas na kalamnan. Wala siyang balahibo at napakasangsang ng amoy. Sisigaw na sana ako nang biglang tinakpan ni Aiza yung bibig ko. Buti na lang ay napigil ko rin ito. Tapos nun, bumalik kami sa pagkakahiga at nagtalokbong ng kumot. Sobra akong nabigla ng mga sandaling yon. Nanginginig ang mga tuhod ko at mas natakot pa ako sa sinabi ni Aiza. Wag kang lilikha ng ingay pag nakita ka ng ganon. Dahil baka maging agresibo ito at bigla kang atakihin. Teka, ano ba yun, Aiza? Sabi ng lola ko, ganun daw ang itsura ng ibon ng aswang. Kinabukasan, tahimik lang kami ni Aiza. Hindi ko pa rin makalimutan yung takot na naranasan ko nung makita ko yung ibon na yun. Nagtaka yung mga kaibigan namin dahil matamlay daw kami. Sinabi na lang namin na medyo masama yung pakiramdam namin. Nung nagbiyernes na ng gabi, hindi na namin natiis ni Aiza yung kuryosidad namin.
kung ano bang meron sa lugar na ito o kung ano bang meron sa kaibigan naming sila Jenny at Leslie. Matapos namin kumain ng hapunan, nagpaalam kami ni Aiza na magpapahangin muna kami sa tabi-tabi. Mahigpit kaming pinagsabihan ni Jenny at Leslie na wag daw kaming lalayo at magtatagal. Naglibot-libot kami sa bareng iyon at nakapansin kami ng isang kubo na bukas ang pintuan. Dahan-dahan kaming sumilip dito. Halos maduwal kami sa nakita namin. Sa lamesa nila, meron isang baboy ramo na sa palagay ko'y nag-aagaw buhay na dahil umaagos ang napakaraming dugo mula sa leeg nito. Sinasalo nila ang dugo nito gamit ang isang timba. Matapos nooy napansin namin na ang mga tao sa loob ng bahay na yon ay pumila at nagsalok ng dugo sa baso nila at mabilisan nilang itong ininom. Sarap na sarap sila habang umiinom ng sariwang dugo. Maya-maya pa, matapos silang maubos ang dugo, sumenyas ang sa palagay kong padre de pamilya nila. Walang ano-ano'y nilantakan nila ang mainit-init pang baboy ramo na nakahain sa hapag nila. Gamit ang matatalas silang ngipin at kuko, walang hirap nilang nahihimay ang sariwang karne ng baboy. Sarap na sarap ang buong pamilya sa bawat kagat ng mga ito. Hindi na naming maatim ni Aiza ang nasaksihan namin. Dali-dali kaming tumakbo papalayo sa bahay na yun at isinuka ang hindi pa natutunaw na hapunan namin. Agad kaming bumalik sa kubo namin. Buti na lang wala ron sila Jenny at Leslie. Detalyado naming inilahad ang mga nasaksihan namin sa mga kaibigan namin. Kaso, kagaya ng unay pinagtawanan lang kami ng mga ito. Hindi na kami nagdalawang isip ni Aiza. Binitbit namin ang gamit namin at madali kaming umalis. Tinahak namin ang madilim na bukirin, bulubundukin at mga sapa. Kahit pagod na kami, hindi kami huminto sa pagtakbo. Sa pagtakbo namin, nakasalubong kami ng dalawang magnanay, isang dalaga at isang babaeng may edad na. Gabi na, saan kayo paroroon? Sambit nung nanay. Aalis na po kami rito. Ayaw na po namin dito. Sagot ko naman. Buti naman at umalis na kayo habang wala pa ang Sabado pagsapit ng piyesta. Nagtaka kami ni Aiza. Bakit kami alis dito? Ano bang meron? Hindi na sumagot yung dalaga dahil pinindilatan siya ng kasama niyang matandang babae. Bigla siyang napayoko at kitang-kita sa reaksyon niya na natakot siya. Hinayaan na lang din namin yun at nagpatuloy na kami. Dahil pagod na kami, minabuti naming maglakad na lang. Total, malayo na rin ang aming narating. Maya-maya, may narinig kaming kaluskos. Hindi namin alam kung nasan ito nanggagaling. Pero sa palagay ko, malapit lang ito. Hindi na kami nagsayang ng pagkakataon. Mabilis kaming tumakbo. Sobrang na akong hinihingal at napapagod. Paglingon ko sa likod, nakita ko ng isang nilalang na humahabol sa amin. Hindi ko maaninag ang itsura nito dahil sobrang dilim ng gabing yon. Patuloy lang kami sa pagtakbo ni Aiza nang bigla siyang nadapa. Paglingon ko sa kanya, agad siyang tinalunan nung mahabol sa amin. Gustuhin ko mang tulungan siya. Wala akong magagawa. Wala na akong sapat na lakas para lumaban sa kung anong nilalang na yon. Tumalikod ako kay Aiza.
Hindi ko makakayang makita kung anong gagawin sa kanya nung hayop na yon. Umiiyak at hinihingal akong tumakbo, makalayo lang sa kanila. Makalipas ang ilang oras, nakatulala akong naglalakad. Manhid na mga pako. Patuloy pa rin sa pagtulo ang luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung tama pa ba yung dinaraanan ko. Basta hindi ako huminto. Sumikat na ang araw. Nagkaroon ulit ako ng lakas ng matanaw ko sa di kalayuan ang bayan na binabaan namin. Gamit ang natitira kong lakas, tinakbo ko na ito at mabilis akong humanap ng pwedeng hinga ng tulong. Maswerte, agad akong pinansin ng isang tanod doon at dinala nila ako sa barangay hall nila. Dito ay inilahad ko sa kanila ang lahat na nangyari sa akin. Wala na akong pakialam kung maniniwala ba sila o hindi. Laking gulat ko nang bigla silang tumawag ng pulis. Teka po, hindi ba kayo naniniwala sa akin? Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Huminahon ka, iho. Huwag kang mag-aalala. Kakampi mo kami at naniniwala kami sa'yo. Tatawag kami ng pulis dahil kakailanganin namin ang tulong nila. Iyon ang huli kong natatandaan dahil bigla na lang daw kong nawala ng malay nung mga sandaling yun. Dahil siguro sa magdamag kong pagtakbo. Nagkamalay ako linggo na ng umaga. Nasa ospital na ako. Isang araw daw akong nakatulog dahil sobrang taas daw ng lagnat ko. Kinausap ako ng isang pulis. Dito ay tumulong muli ang mga luha ko sapagkat wala daw ni isang tao o mga kaibigan ko ang nakita nila sa nasabing baryo. Ang baryo daw na napuntahan ko ay tinatawag na Baryo Humawan. Aswang daw ang mga naninirahan doon. Ngunit tuwing fiesta lang daw, nagkakaroon ng naninirahan doon. Naghahanap sila ng mabibiktimang tao at iyon ang kakainin nila pagsapit ng fiesta. Matapos ang fiesta, mawawalan na daw mga aswang dito. Kung saan sila nagpupunta, walang may nakakaalam. Bago tuluyang umalis ang pulis, may inabot siya sa akin. ID ito nila Moises at ni Roselyn. May bahid ito ng dugo. Iyon lang daw ang natagpuan nila nung nagpunta sila sa baryo na yon. Nangyari po ito taong 1997. Halos 2 dekada nang nakakaraan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin namin natatagpuan ang mga kaibigan ko. Ang huling balita ko sa Baryo Humawan ay ipinasunog daw ng mayor ang mga bahay doon upang hindi na makabalik ang mga aswang dito at hindi na sila makapangbiktimang muli. Kayo na pong bahala, Sir Paul. God bless at salamat po kung mapili niyo tong kwento ko. More power sa Creepy Macpanset.